20 pesos na bigas ngayon na dinidistribute, around 8% lang sa total consumption. Ibig sabihin, kung ipo-full blast nila yan 20 pesos sa lahat na store, sa lahat sa lugar ng Pilipinas, 7 to 8 days stocks lang yan. So, hindi kaya talaga ng government i-distribute yung stocks ng nilalabas ng NFA. Ano naman po itong floor price para po sa mga palay? Advantages ba ito sa hanay po ng mga magsasaka? Yeah, yung floor price kasi tingin natin binabase kasi ng mga traders saka mga miller doon sa international price, no? Kaya sinuggest natin sa ating Pangulo na kailangan ibalik yung tariff from 15 to 35. And nag-call attention naman Malacanang sa NEDA. Nagkaroon tayo ng meeting with Secretary Balistacan and Secretary Laurel. And sa Tariff Commission, nagpresenta rin tayo, no, na kailangan ibalik yung tariff kasi kung makita natin lahat na itong mga traders binabase, no? Baka may pumasok na ang baryo presyo kasi ng world market price, no, from $600 per metric tons last year, bumaba na sa $398 per metric tons. Ibig sabihin nun, yung presyo natin na 3 years to 4 years ago, bumalik na yung price ng international price ng bigas. So dapat lang, no, ibalik natin yung tariff sa original na 35%. Yun ang hiningi natin dahil kung hindi, babagsak yung presyo ng palay at yung suporta na collection ng tariff na dapat mapupunta sa magsasaka mababawasan. So hindi kayang i-produce ng ating mga magsasaka kung yung presyo is between 12 to 13 pesos yung palay yung nangyari sa Bulacan. So, yun ang kaya sinuggest natin nung January, February, dapat may balik yung tariff ng June. We hope na pakinggan pa rin ito para at least hindi bumagsak yung presyo ng palay dito sa ating bansa. Opo, dito sa mga present na factors na ito na nabanggit niyo po, engineer, nakikita niyo po ba na kayang-kaya na ma-maintain yung 20 pesos na bigas na sinimulan ni Marcos Jr.? Yeah, at yung 20 pesos na bigas kasi is subsidized. Wala dun sa presyo. So, isa pa rin na gagawin ng mga traders yan na dapat ibaba yung presyo ng palay. Kaya kung makita mo, yung mga traders medyo naging stock buy, no? Dahil kung ganun ang direksyon, yun ang dapat na presyong bibilin. Pero siyempre yung mga farmers, kawawa naman. No? So kailangan magsuporta ang NFA dahil may pondo naman yung NFA to buy. So dapat yung NFA pumasok at bumili. Hindi umasa sa mga traders dahil i-pressure down nila yan kasi babase nila dun sa gusto lang sa merkado na 20 pesos. So yun ang nangyayari ngayon. No? So medyo may problema dun sa trading system ngayon. And ang government kailangan pumasok para mabili yung palay na mura. So yun ang isang malaking challenge ng gobyerno ngayon kung paano nilang gagawin yan. Pero of course, yung 20 pesos na
bigas ngayon na dinidistribute, around 8% lang sa total consumption. Ibig sabihin, kung ipo-full blast nila yan 20 pesos sa lahat na store, sa lahat sa lugar ng Pilipinas, 7 to 8 days stocks lang yan. So, hindi kaya talaga ng government i-distribute yung stocks ng nilalabas ng NFA. Opo, papasok na rin po yung panahon ng tag-ulan, panahon ng pagpasok din ng maraming mga bagyo na naman paghahanda. At anong inaasahan nyo po na magiging tugon pa, double time ang ating gobyerno para maibsan yung epekto po nito mga kalibat-kanang kalamidad sa hinaharap? Yes, of course, nakikita natin na itong challenge na ito is malaki, no? Kasi isa is ikukumbinsi yung magsasaka kung magtanim. Kasi kung makita nila yung presyo kung 12 pesos na palay, baka hindi magtanim yung magsasaka. Yun ang isang challenge ng government ngayon kung paano mainganyo ang magsasaka na magtanim, no? Baka yung presyo kung hindi umakyat ng 17 to 18 pesos na farm gate, medyo mahirapan ang ating production sa lokal. Opo. Sir, dito naman po sa issue ng courtesy resignation na ginawa po or pinanawagan ni Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet members, ano po yung nakikita ninyo, lalo na po para po sa sektor ng pagkain, sektor ng agrikultura, meron ba kayong nakita na posibleng mga pagbabago na makakapagbigay ng advantage, lalo na sa mga magsasaka? Dahil may pahayag po yung grupo, yung Federation of Free Farmers, parang hindi sila kontento dahil still yung nasa economic managers, parang wala din na mga paggalaw. Yeah, ang ano kasi natin is mukhang hindi nagalaw yung NEDA, hindi nagalaw yung itong supposed to be na nagkaroon ng mga meeting with former Secretary Montemayor, tayo, with yung in-explain natin sa kanila, no, yung situation. So hindi sila flexible. Wala silang solusyon, no, na ibigay sa ating mga magsasaka kung maski bagsak na ang presyo ng palay. So yun siguro ang nababanggit ni former Secretary Montemayor, dahil biglang bumagsak yung presyo ng palay, 12 pesos. So wala silang plan B na ginawa. So ibig sabihin, bahala na ang mga magsasaka kung bumagsak yung presyo. Yung maganda sana yung collection ng tariff papunta sa magsasaka, pero binawasan nila, no, from 35 to 15% pa. Na in which in-explain din natin na yung mga nag-import is more on 5% profit, na hindi ito pangmasa na inaasahan ng ating sa merkado. Yung local produce pa rin ang aasahin ng mga consumer. So with that, walang solusyon. Ginawa yung ikalante. Engineer, huli na lang po, kaugnay lang dito sa 20 pesos per kilo na bigas, ang Pangulong Bongbong Marcos ay may latest na pahayag po dyan sa isang press conference nga matapos ngayong ASEAN Summit. Ang sabi po ng Pangulo, wait me, sustain it, and we'll talk daw pagdating sa 2028.
kung natupad ba o hindi. Kaugnay po ito sa sagot po ito ng Pangulo doon sa mga nagsasabing hindi po sustainable yung 20 pesos per kilo na bigas. Ano naman po ang inyong reaksyon doon sa pahayag ng Pangulo? Yeah, yung 20 pesos na bigas, kailangan kasi yung palay around 10 pesos yan. No? Kung based on yung value chain na nangyari ngayon, kung ganun ang situation, mahihirapan talaga kasi kulang yung suporta ng government. Ang production cost, alam naman natin, nasa around 16 pesos. 15 to 16 pesos. So, paano nila i-subsidize sa farmers yung 5 to 6 pesos na per kilo na palay? Dapat yun ang tutukan kung gusto nila ma-achieve yung 20 pesos na bigas. Yun ang tututukan. So, ang tingin natin, mahihirapan nga dahil yung break-even price parang yan. So kung may markup yung farmers, kailangan 8 to 10 pesos ang pwedeng ipasok. So yung 20 pesos na bigas in nature is mahirap na ma-achieve talaga.